Ayan na nga, welcome back guys sa ating live TA. By the way, meron na akong dito guys, last week pa na na TA ko. So titignan ko lang, I'll double check kung kung nagmaterialize ba yung aking TA back then. Anyway, shoutout muna kila Coach Reps. Hello, kumusta? Wait lang tayo, Coach, ha. Alam mo na this. So, ayan. And shoutout din natin sa Maggie. Hello, Megs. Kumusta? Simplihan kita ng paano mo ituturo ng simple. Sige, gamit tayo ng ano ba yung mas mabisa para sa mga so yung mga terms talaga kasi dyan tayo nagkakaproblema pag magtuturo, pag mag-explain rather. So pakita ko yung big picture na ito ng buo kong TA last week, ganun. Ngayon ko lang kasi alam ko na naman ang gagawin ko rito. And gagawin ko as much as possible, paikliin ko lang din yung recording natin. Okay. Ayan, maraming LG, meaning to say yung liquidity grab. Try ko ngayon. Okay. Kasi medyo masyadong ganitong problema pag sa CP, pero mas sanay kasi ako dito so wala kayong magagawa. Video ko to kaya na dyan. Joke lang. So ayan, ito yung big picture ng aking TA last so nagmaterialize siya. Inaasahan ko na itong trend line na to, wait lang ito yung big picture. Yung mga LG niyan, hindi yan guys hindi yan hindi yan yung appliances na LG tawag dyan liquidity grab. So yan siya. So go back tayo sa 1 hour time frame para mas makita natin ang malapitan. Zoom in tayo, zoom in. We zoom in. Okay. So may kinuha na LG or liquidity grab sa area ng ano ba yung liquidity grab na yan, Coach? Guys, ang liquidity grab guys, yan yung sa ilalim kasi ng bawat price action. Yan. Halimbawa itong area na to. Sa ilalim nito, sa ilalim nito may mga nakaabang dyan na pera, yung mga naka-pending orders or yung mga nakaabang. Yan yung mga, kumbaga sa madaling salita, sa business natin, sa anong tawag doon, sa traditional business is yan yung mga nagba-buy low and sell high, bibili na mababa. Halimbawa na lang sa palengke, bibili ka ng kamatis sa 50 cent or cents, tapos ibebenta mo ng piso, so tubo ka ng 100 ng 100% dun sa kung nabenta mo siya ng piso. Ganun lang siya, simple lang yan, supply and demand. Pag maraming supply, bumabagsak ang presyo or mababa ang presyo. Pero pag mataas ang demand, tumataas ang presyo kasi maraming buyers pero nauubusan ng supply. Ganun lang siya kasimpleng paliwanag dun sa part na yan. Kaya naglalaro ang market. So ito siya, parang ito yung reference ng bawat behavior na tinitingnan natin sa chart or graph na kadalasang alam ng iba, pero usually chart lang siya.
So yun nga, ang TA ko nga is alam ko nga abot na or bababaan pa. Ito pa yung aabangan ko na bababaan possible. Pero ay wag ka nga magala. Since kinuha niya tong alam ko pati LG2 kinuha na rin eh. Oo, tama. Kinuha na rin pati LG2. So, alisin na natin tong LG1. Alisin na natin yan ngayon. Wala nang silbi yan. LG2, wala na rin tong silbi. Basta, ito lang mahirap sana. Basta yan. Ngayon, move natin kasi ito mas mataas na higher eh. Ito ang mas mataas na inabot. So, move natin ito. Oops. Dito siya. So, dito natin lagay. Hello? Yan. Basta dyan na yan. So, ngayon, baguhin din natin, since ito yung nilapagan niya, may possible relief rally. Potential relief rally to. Relief rally. Ito na yung pinaka-bottom niya. Dito ko kukunin. And move natin to. Ayan. Sige, pagpalagyan lang natin dito sa area na to. Palagyan na lang natin dyan. So, ganyan. Kung ito ay magpa-pump at hindi pa to itutuloy, siguro mga hanggang dito yung level. Mga ganito. Mga hanggang dito lang yan. Kung hindi nyo to babasagin tong area na to. Hanggang dito lang yan. Bago siya tumuloy ulit, dumausdas pababa. So, yan siya. Ito yung inaantay ko na ma-break ko. Pero fake breakout to. Yan. So, ngayon, ang inaabangan ko na possible pang hatawin na ito pababa. Kasi nagkaroon tayo dito ng for me, HNS. Itong area na to. Itong buong area na to, HNS to. Kaya siya humataw pababa nung binasag itong LG1. So, ito na yung pullback niya. Pwedeng tama ako, pwedeng hindi. Ito na yung possible pullback niya, itong area na to. Bago siya humataw pababa. So, ayan ang immediate ko lang kay gold. So yan ang big picture. Malalaman natin sa mga darating pa na araw. So good thing nagmaterialize yung aking forecast. And silip tayo kay gold. Ay kay gold, sorry. Kay BTC rather. Tingnan lang natin na mabilis si BTC. Tagal ko na hindi nakikita ito eh. Tingnan ko 1 day time frame. Okay. Meron na pala ako mga nakaabang dito. Okay. Ito ang big trend yan Ito ang big picture niyan sa daily time frame.
Sukatin natin 'to pinakamalapit para malaman natin kung saan siya papunta. Sukatin natin na mabilis. Hindi ito ano. Hindi pa yan ano, magpa-pump talaga. Depende. Kasi yung nagmamatter din yung FA or yung fundamental analysis. So far nasa level siya ngayon ng inuuntog niya ngayon si Lazy Pip, nasa level siya ngayon ng 74. Inuntog niya, nireject niya sa 0.38 ng Fibonacci. So may rejection pansin nyo yan. Pag ito nag-close to something around that area and mag-expect tayo ng pagbaba, anong una magiging support niya? Based dito sa ano, kung itong candle na to yung daily candle na to na current candle ay mag-close yan below niyan ng 382, ang first na tatargetin na ito is around 70k to 69.900. 70k.700. Yan itong dalawang to ang possible na itong bababaan, ang possible na itong support kung ibababa niya. So yun lang ang possible na ano magiging galaw ngayon ni BTC. Huwag nang gawing komplikado. Minsan kasi ginagawang komplikado yung ibang ano ibang galaw. Kung mayroon namang way na padadaliin lang, maraming way kung tutusin. Maging creative lang. Punta tayo dun sa foundation ng nagsimula ka ng nung bata ka, ganito, ano yung nakikinagisnan mo, yung mga halimbawa na yun. Kasi once naman na may knowledge ka na din sa part na to, kaya mo na siyang i-simplify, maniwala ka. Kaya mo na siyang i-simplify pag once na alam mo na yung ginagawa mo rito, alam mo na yung stand mo, wala na, sisiw na to, end game na. Wala nang ano pa to. Next ito-test na ito yung 0.5, which is yung 79k. At pag ni-reject pa yan, asahan na yung pagbagsak. Kasi yan lang yung relief rally. Pero I think hindi pa yan ngayon mangyayari. Kasi nga papasok tayo doon sa anong petsa na ba ito? May? Uy, May na to. Around April. Ito. Dapat yung mga unang yugto ng April. Ayan, yung mga unang yugto ng April. So dito banda sa area na to, possible yung rally na yan. So dito makakaranas pa tayo dito ng bounce back sa area na to. Itong area na to, makakaranas tayo dito ng drop. Ayan dito, hanggang dito sa area na to, sa 236 level ng Lazy Pip or Fibonacci retracement. Karamihan na alam ng karamihan, sorry. So yun lamang po. Maraming salamat
Kumusta kayo? Sana okay ang trade nyo. Coach, paantay lang ako saglit paantay lang. Inaasikaso lang natin yung mga ano natin. Pagka maging handa ka dahil nagugulat din ako And thanks po sa lahat-lahat. Again, kung may way naman para padaliin, why not, 'di ba? So, yun lang. Maraming salamat. And congrats ulit dun sa tropa nating si Megs. Good luck sa trades mo, Megs. Peace out.